ng ginagawang nila to. Kung ito ba'y narinig nila, mga kababayan, nasaan na ba yon? Meron kasing panukala si Congressman Robert Ace Barbers dun sa mga naging, siya yung chairman ng TRICOM At dun sa pagdinig kahapon, isa sa lumutang na panukala ay panahon na raw para magkaroon ng prangkisa, franchise. Kuya Benny o mga vloggers, influencers ng ginagawang hanap buhay ngayon ay ang social media. Pakinggan nyo po ito at pwede kayo mag-react. Sapagkat mukhang panahon na raw para ang mga vloggers ay magkaroon ng prangkisa. Seryoso ba talaga ito? Totoo ba yan? Yun nga ang iniisip kong mabuti. Meron ba tayong voice clip nito o ano? Sabi niya, I think it would be best if this social media platform secure a legislative franchise in this Congress. Yun ang internet, di na mabigyan ng prangkisa. Gaya niya, nag-ooperate dito ang Facebook, nag-ooperate ang Yahoo. Ang daming kumpanya nag-ooperate dyan sa internet na hindi nga nila mabigyan ng prangkisa, na hindi nila ma-regulate. Yan pa kayang mga vlogger, sa dami niyan, paano mo ma-regulate yan? Baka naman yan ay lumabas na suppression of press freedom na naman. Yun nga, iniisip ko dito, alam mo, ako vlogger, influencer, ako ba mag-a-apply ng prangkisa o yung YouTube, Facebook, ang mag-a-apply ng prangkisa? Dapat yun Kasi sila yung may-ari nun. Alam mo, mag-a-apply ka ng prangkisa kung ikaw may control. Oo, tama. Kasi yun ang ngayon. Ngayon, tatama ka. Tama. Kay mga istasyon ng radio, TV, di ba? Gaya niya, YouTube. May control siya sa lahat ng content niya. Yung kailangan kumuha ng prangkisa. Pero bakit naman yung vlogger ang kukuha ng prangkisa? Ito, pakinggan natin yung balita para magkaroon tayo ng idea, mga kababayan. Isinusulong daw po ni Congressman Robert Ace Barbers ang isang batas na magpapataw ng prangkisa sa mga social media platform. Social media platform upang mapigilan ang paglaganap ng peking balita. Ayun, yung platform. Tama, yun. Yung Facebook, yung Twitter, yan pwede yan, gawa ng prangkisa. Di ba? Dahil nga naman, nag-ooperate kayo ng business dito sa Pilipinas. Nag-apply sa Pilipinas. Tapos, isipin mo, gaya nung minsan na nakokontrol na ng makakaliwang puwersa, yung Facebook. Ay, totoo, no? Diba? Tama, pati yung fact-checking nga, makakaliwa ang may hawak. Kasi ngayon, aminin natin o hindi, ang Makabayan Black na wala na sa Congress, unti-unti na nawawala, di ba? Mukhang isa sa mga pinapasok nila ngayon ng social media. Yes. Di ba? Ang problema, yung mga fact-checker natin dati, yung banat sa gobyerno, hindi nila pinipigil. Yes. Pero yung gobyerno, pag gumante, putol agad yun. Kaya lumalabas na yung gobyerno ang masama at mabuti. Yung kaliwa. Mukhang hindi yata tama yun. Ituloy ko po Ayon po kay Kong Ace, ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa tamang regulasyon ng mga platapormang ito sa bansa. Sa isang pagdinig po kahapon ng TRICOM, sinabi ni Barbers na nais nilang tiyakin na hindi lamang ang mga plataporma ang kumikita, kundi pati na rin ang pamahalaang Pilipino. Dagdag pa niya, kung ang mga plataporma ay may prangkisa mula sa gobyerno, magiging saksi sila sa mga regulasyon at patakaran na ipatutupad sa ilalim po ng batas. Sa pagdinig, pinanong po ni Kong Barbers ang kinatawan ng YouTube tungkol sa aspeto ng pananalapi ng social media. Sabi niya, nabanggit na natin kanina, ayon naman kay Attorney Yves Gonzalez, ang YouTube ay nagbabayad po ng buwis sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Milinaw din niya na ang mga lokal na entity tulad ng Google Philippines ay hindi direkta nagpapatakbo ng YouTube. Kaya't ang buwis na binabayaran nila ay para lamang sa lokal na entity at hindi sa kita mula sa patalastas po ng platform. Ang mga hakbang na ito ay bahagi daw po ng pag-isikap ng mga mababatas tugunan ang issue ng disinformation at peking balita sa social media.
So, ang gusto ba ni Kong Ace ay yung mismong... Yung mismong platform. Yung YouTube, yung Facebook, yung Yahoo, yung mga yan, yung TikTok, yun mismo ang bibigyan ng prangkisa. Ayun. So, yung mga YouTubers, influencers, Yes. yung mga vloggers, bloggers, Yung hindi mga sila vlogger, kukuha. hindi naman. Hindi. Hindi. Pero kapag gano'n na nangyari, magkakaroon na yan ng ano eh. Accreditation ba tawag dyan? Oo, accreditation ng YouTube ang magbibigay sa kanila. Okay, gaya niyan, yung the mere fact na pinayagan ka ng YouTube na mag-post sa kanila, that's accreditation already. Kahit na wala kayong pirmahan, pinayagan ka na eh. Di ba? Binayaran ka pa. Kasi ngayon, Diba? mag-a-apply ka lang sa kanila, susundin mo lang yung mga requirements yan. Di ba? Yes. Pwede ka nang mag-YouTube live, Yes. Facebook live. Yes. Ayun. So ngayon, pero kapag ang ating pong binigyan na ng prangkisa, eh yung mismong mga vloggers na, Yung individual, eh iba na pong usapan yun dahil yan na ho magkakaroon ng usapin sa freedom of expression, freedom of the press. Yan na ho ang magiging problema. Kung yung platform, dahil sa ginagawa nilang negosyo yan, hanap buhay nga parang naman. yung ano yan eh, parang gaya niyan, at tayo rito, Net25, kumukuha tayong prangkisa. Ay, natural yun. Tama yun. Tama yun. Pero yung pakikialaman yung programa natin, at tayo yung kukuha ng prangkisa sa Kongreso, Bawat angkor, bawat host. hindi tama yun. Ayun. So, ganun din ang plano ba dito sa mga vloggers na ito? Well, yan yung sinasabi rito, social media platforms. So, yun ang pagkakaintindi ko kung yun ang gusto ni Kong Barbers. Pero kapag tinatalakay na ito sa Kongreso, eh, huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Oo nga. Dahil baka naman paggising natin, iba na. Di ba? Alam naman natin ang sitwasyon dyan sa Kongreso. Biglang may naiiba, napikit ka lang sandali, iba na yung lumabas. Nako. Diba? Eh di, dapat pala mabantayan ito mabuti ha. Yes. So kailangan natin, kunin din natin ng atensyon ng KBP, ng National Press Club, at ng iba pang mga organisasyon na bantayan ito dahil dito, nakasalalay din yung tinatawag natin na freedom of the press. Pero sa totoo lang kasi, Kuya Benny, harapin natin ang katotohanan ha. Sa pag-usbong ng social media, biglang dumami ang mga broadcasters ngayon ha. Tama. Broadcasters na, Pero, quote-unquote. If we will look at the positive side of it, marami na magagaling din pala Yes. na mamamahayag na hindi man nakapagtapos ng journalism, hindi man lang nakapagtapos ng broadcasting, kagagaling. Totoo. Diba? At sila yung nagiging instrumento ngayon sa mga tunay at tamang balita na marinig natin. Dahil alam naman natin, nakaramihan din sa mga media entity, merong mga kapitalistang nasa likod, mga milyonaryo na ang pinoprotektahan yung negosyo nila. Sariling negosyo. Diba? Totoo naman yan. Ngayon, if that is the situation, at least meron tayong mangilan-ngilan na nakapupuwing na nagsasabi ng tama at totoo. Pero ang problema, marami rin yung nagsasabi ng hindi tama at hindi totoo. Yun naman siguro... Kaya yun ang kailangan bantayan din natin. Ako naman, Kuya Ben, sa punto na yan, diyan naman siguro gumagana dapat ang freedom of choice. Tayo, bilang mga manonood, makapamimili tayo ng programa sa TV, sa radyo, na ating susubaybayan. Kung influencers naman, siguro mamili din kayo. Di ba? Tsaka, itong pansinin lang natin, no? Sa ating pong mga tagapanood, bakit nagtitiwala sa ganang mamamayan ang ating mga tagapanood? Dahil nakita nila yung kredibilidad ng ating pagsasalita rito. Totoo. At ng ating iniahayag na pawang katotohanan lamang. Walang takot, talagang sinasabi natin kung ano dapat sabihin, at aktual. Totoo. Okay? Yung iba naman, na nakikita nyo namang too good to be true. No? O imposible. Totoo. No? Bigla ba naman maniniwala kayo? Huwag ganun. Di ba? Ang totoo, di ba, sa media naman, sa broadcast, ang ating practice dyan, tayo, tagapagtanong, tagapaglahat ng balita, bayaan mo ang taong bayan ng magpapasya. Hindi ikaw yung mag-feed sa tao kung ano ang dapat nilang isipin at ano ang dapat nilang gawin. Kung ano ang dapat nilang maging opinion, di ba? Mukhang mali yun. Mali. Parang diktadorya na yung ating ginagawa noon. Kung kaya, sinasabi nga natin dito, masyadong nag-aalala ang ating mga kongresista sa fake news. No? Ang sinasabi lang po natin dito, ang fake news po, makalusot ka ng isa,
sinisiguro ko hindi ka na makakapangalawa at pangatlo. Kasi Kasi mahahalata ka na ng tao. mahalata ng tao. Di ba? Mahuhuli po yan. Siguro, ang kailangan po natin palakasin ay yung cybercrime divisions natin or offices natin. Yung anti-cybercrime. Aha. Di ba? Yung CICC, di ba? Oo, yung CIDG, sa police, NBI. sa NBI, di ba ho? At yung ating DICT, Yan. palakasin po natin yan dahil hanggang sa kasalukuyan, wala ho tayong nakikita na nahuhuli na nagpapakalat ng peking mga uso-uso ngayon yung troll. Ayan, ako yung troll farm. Oh, yung Totoo troll ka. farm. Meron na bang nahuli na may troll farm? Na nag-ooperate ng troll farm, ano? Na ipinagkakalat na si Kuya Jen hindi gwapo? Ayan, yan. Oo, yan. kapag ganyan talagang dapat hinuhuli yan. Di ba? Wala silang katibayan dyan. O yun, di ba? Libelous yun. Yun, oo. Oo. Ngayon, may nahuli na Pero bang alam ganyan? nilang meron nun, ha? Oo. Alam nung mga kababayan natin. May talaga. Oo. Ngayon, ang tanong po natin sa gobyerno, sinasabi nyo na may fake news. Ano ang ginawa nyo kontra fake news? Dadalhin nyo sa Kongreso? May batas ho tayo eh. Oo nga. Di ba? Mayroon tayong malayong pamamahayag, pero meron hindi ho absoluto yun. Hindi absolute yung yun. Lahat ng kalayaan Oo. yan. Kailangan i-enforce lang natin yung batas. Oho. Di ba? Hindi kailangan kada konting problema, kada konting kibot, kailangan dalhin na natin sa Kongreso at investigasyon kagad. Kapag sa Congress, grandstanding kasi nangyayari dyan eh. Hindi, well, in fairness sa iba, in aid of legislation, pero marami din po dyan sa mga yan ay talagang iba, grandstanding din naman talaga. So siguro, ang dapat yung dikdikin dyan, gaya niyan, ang PNP, ang mga enforcement po natin, bakit hindi nyo ipitin ang budget nila para lang gawin nila ang trabaho nila? Iyon ang pinakamaganda, di ba? Yes. Kapag gano'n na nangyari, o sige, huliin yan. Kailangan matigil yan. Kapag natigil yan, dadagdagan namin yung budget nyo para lalo lumakas ang ahensya nyo. Ganon dapat Yun kaya nga nalungkot tayo eh. Mukhang itong isa sa layunin para buuin ng DICT para palakasin yung ating yung proteksyon sa cybercrime. Di ba nga, ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na firewall, di ba? Yes. Buti pa ang China, may Great Wall. Tayo, wala. Berlin Wall, meron na sila. Di ba? Tayo, walang, kumbaga, tayo, prone to attack. Lalo na ng mga hacker. Nako, yun ang sana ay maabot natin, pataasin natin yung, aminin natin o hindi, mukhang malaking kabiguan ito sa part ng DICT. Sabi lang nila, napababa na po namin, napaliit na po namin. Pero magaling ang ating sekretary ng DICT. Well, sana si nga. Ivan. Magaling si Ivan. Pero ang sinasabi nga natin, kung hindi siya tutulungan ng mga tao sa baba, abay mahihirapan ang sekretary natin. May balita nga ako, plano na rin siyang paltan, Kuya Benny. Naku. Mukhang hindi daw nasisiyahan sa performance niya. Ano bang performance ang gusto nila? Hindi ko alam kung anong performance ang hinahanap nila. Siguro kailangan mag-aral na rin siya ng SEO na apat-sapat. Tinawagan na ako, baka ako ipapalit. Hindi ko alam. Anyway, ilatag natin. Kayo po ang aming tatanong ngayon. Sige nga, yung mga, at saka yung mga nakatutok sa atin ng mga vloggers, influencers, mga kababayan, kayo po ang aming tinatanong. Ano po masasabi ninyo? Panahon na nga ba na magkaroon ng prangkisa ito mga platform na ito na ginagamit para po sa social media? Ayan. Ang una kasing balita, akala natin yung mga vloggers mismo ang kukuha ng prangkisa. No? So hindi, platform po ang tinutukoy nila. Platform is Facebook, YouTube, TikTok, at maraming iba pa, Yahoo, yan, maraming iba pa. Yan, yung mga platform na yan. Kung ang sagot nyo pa opo, panahon na yan, letter A. Kung sagot nyo naman hindi po, ay wala kang opisina yung mga sa Pilipinas eh. Di ba? Pinapapunta nga ata doon para hindi naman, sabi lang, wala ho kaming opisina sa Pilipinas. Paano natin may Actually, meron. Meron sila mga representative dito. Yun nga lang, natatakot yun. Natatakot yun. Dahil maipit sila. B, hindi po ako sang-ayon dyan. Ang inyo po mga reaksyon